ni Richard at saka yung sagot mo na sa crush ko. Kasi paulit-ulit mo sinasabi yun eh. Sino yung crush mo? Baka po kasi malaman pag sinabi ko po eh. 2023 na, pwede nang ipaalam. si ano po eh, nahiya po ako. Baka po malaman niya eh. Si Angelica po. Si Angelica. So, di ba makito? Gusto mo ba mag-venture din? Kasi pagka napapanood ko po siya, iba po yung pitik ng puso ko po. Ay, grabe siya. Hindi, yung crush ko po, ayoko po malaman, nahiya po ako. Pero sinasabi namin yung kay Angelica. Jokes are half-meant po, jokes are half-meant. Half-meant joke. Ayan, hindi. Anyway, JC, alam kung parang na-mention na din kanina, yung naging proseso ba dito sa kanta na to? Ano yung naging proseso sa pagkakabuo ng kanta na to? With your two uncles. Yeah, kanina po, tumitigil na po yung pawis ko, tinanong niyo po ako, tinawis na naman po ako. Pero yung proseso po nitong awitin na po ito is, kasi nasa US po yung mga tito ko. So, yung ginawa po namin sa Idolo dati is mahirap talaga kasi yung music, dadalhin po sa Amerika, tapos kakantahan ko po. So, parang mas mahirap kasi yung second voice doon gagawin doon, tapos dadalhin po dito sa Pilipinas. Mahirap po nung una, pero po nung nagawa na po namin sa Idolo, medyo mas okay na po yung process po ng paggawa ng kanta na yan. Okay. So ngayon, you're with GMA Music. Kailan ka pa sa GMA Music? Ano po, dito lang po February. Kaya nagpapasalamat po ako sa GMA Music. Binigyan po ulit akong pagkakataon na makabalik ulit po sa pagkanta. Okay. So ano yung plano? Ano yung mga expectation mo at the same time sa career mo ngayon? Hindi ko po alam sa GMA yung plano eh. Dito na po eh. Ang plano ko po talaga is gumawa ng kanta dahil yun po yung pangarap namin ni Daddy. Dahil dati po kasi talaga is akala ko po tapos na po. Ako sa pag-awit. Bumalik na po ako ng Amerika. Ayun, and yung nagulat nga po ako nung bumalik ako after pandemic pa naman. Nag-usap kami ng daddy ko po na sabi niya, bumalik ka na sa pagkanta. Kasi alam ko, dun talaga po yung, dun ka masaya. Dun ka lang liligaya kasi yun yung passion natin. Noong una, syempre na natapos na ako, bumalik na ako ng US. Sabi ko, Dad, nandun na yung buhay ko sa Amerika. Tapos, sabi niya, hindi, alam ko kung ano mapapasas niya, nag-iyakan kami. Tapos, napag-usapan talaga po namin, which is destiny talaga na kausapin natin si Sir Kelly ng GMA. Yun po yun. Tapos yun, kaya laking tuwa ko po na salamat po sa Panginoon Diyos na ito, patuloy ulit po ako umaawit at nasa harapan niyo po. Kaya maraming salamat. Okay lang wala. Kailan yung naging conversation nyo na yan? That was 2 months po bago mawala si Daddy. Kasi hindi ko alam talaga na malubha na siya nun. Kasi may hawak pa kaming doon, iniinom. Habang nag-uusap pa kami. Kaya pala mahina na rin siyang gumanon. Mag-golf. Dati kasi malakas siya. Noon, pa-isa-isa na lang siya, dalawa. 2 months po nun, nag-pass away siya. Tapos, hindi ko naman na-expect na makakabalik ako. Nung time na after na nawala, doon ko po naisulat yung Idolo, yung hayaan niyong iandog namin itong awit para sa mga tagahanga namin. Salamat sa pagmamahalan, kailan may hindi niyo iniwan. Kayo ang tunay naming idolo.
Yun po yung sinulat ko pong kanta para sa mga fans. Yun, hindi ko po, sinulat ko po yun after na wala si Daddy nung 5 months. Tapos di ko po natuloy kasi nasa grieving stage po ako nun. Natuloy ko lang po na nung after nung birthday ko, September 3, birthday ko po, kaka-birthday ko lang. Pero 2020 po yun yung birthday ko po. Nasulat ko po yun, 2022. Umiyak ako kasi si Daddy yung kapag nagsusulat po ako ng kanta, doon ko po pinapanig yun kay Daddy. Yung awitin. Kaya sobrang miss ko po sa kanya, kaya na-diretso ko po yung awitin na yun. Tapos yun, tinawagan ko rin mga tito ko. Doon na po talaga nagsimula yung singing career ko ulit. Sabi ko, Tito Jimmy, Ninang Lino, samahan niyo po ako. Awitin po itong ginawa ko pong kanta para po sa lahat ng mga tagahangay nagmahal sa inyo. Bilang pagbabalik niyo po ng pagmamahal. So somehow nararamdaman mo ngayon na yung daddy mo is with you in a way. Lagi po nararamdaman mo yung presence niya. Tuwing may tuwing ito, katulad po dito, may lagi pong nararamdaman yung sabi ko, thank you Dad, salamat po. Tapos pumupunta rin po ako sa Masileo na tuwing may mga nangyayaring maganda sa akin. Katulad nung kinuha ko ng GMA, tapos ito nga, may bago na naman na single, tuloy-tuloy po yung pagmamahal ng GMA at ligat sa akin sa mga blessings na dumadating. Lagi pong naaalala si Daddy. Kasi lagi po siya ang kausap ko. Lahat po ng, kung ano po ako ngayon, lalo na sa musika, galing po yan sa Daddy ko. Okay, last question na to. Sabi mo kanina, pakilala mo anak ka ng tatay mo. So, paano mo kami mako-convince lahat dito na anak ka nga ng tatay mo? Yung boses pa lang po, di ba? Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Yan. Tapos ako sombrero po ako. Siguro DNA na lang po. DNA lang po, siguro, kasi kami yung Rehino halos pare-pares po kami ng boses. Kami yung lalo yung mga kapatid ni Daddy. Yun nga lang, pinakamagandang boss si Daddy kasi siya yung pinakamataas na boses po. Yan. Dito ka na. Pwede ba ba? Last na lang. Siyempre po, gusto ko po na talaga, ang totoo, sa una po, is gusto ko po na hindi po makalimutan yung mga awitin niya. Kaya kahit sa mga live ko at reels, kinakanta ko po yung awitin niya. And yun, sana may magpatuloy sa ating mga Rehino na sa pag-awit. New generation naman po ng mga Rehino. Yun, sana po magustuhan rin po ng tao. And para tuloy-tuloy lang yung kung ano yung tinuro sa akin ni Daddy sa pagsusulat ng kanta at sa pagharap sa tao and pag-awit po sa harap po. Okay, salamat. Good luck. Salamat po.